Okay, hello po and welcome sa isa namang walang kakwenta-kwentang video. Walang kwenta ka talaga. Walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw and for today's video. Okay, ayan, tinulungan ko na kayo mga bashers ha, walang kwenta tong video ko. Huwag na kayo manood, okay? So for today's video ay pag-usapan po natin. Late na to kasi explain ko lang no, yung mga nangyayari ngayon ay na-upload ko a week after, okay? Kasi busy sa trabaho, sa bahay, sa ano. So, nasisingit ko lang siya, hindi ko siya na-upload agad-agad. Okay? So, pagka napanood nyo to, last week pa to. Okay. Imagine nyo na lang. And for today's video nga, ayan, dumako na tayo dito sa video ni Direk Freddy Valera. Ayan. Dito tungkol sa issue ng harapan ni na Senator Bong and ni Colonel Bong. Okay. Bong versus Bong ang tawag nila dito. Senator Bong Revilla at si Colonel Bong Nebriha ng MMDA. Okay. Nagkaharap at nagkainitan doon sa Senado. Hindi naman sa hearing, okay? Kundi malilintikan din to kay Tulfo. Okay, so ito yung nagkaroon ng hulihan sa MMDA sa kalsada na napagkamalan nga doon na si Bong Revilla yung binigyan ng konsiderasyon at wag nang tikitan. Well, in fact, sabi ni Bong Revilla, nasa Cavite daw siya, papahinga, at wala daw siya dito sa Maynila. Hindi niya alam kung sino yung hinuli. Okay? So, pakinggan natin. Dito sa ating main topic, Bong versus Bong. Alright. Alright. Kung napanood nyo na to at hindi na pa sa mga nakapanood, maaari na kayo sumagot. Sa puntong ito, kanino kayo mas pumapabor? Kay Senator Bong Revilla o kay Bong Nebriha? Si Bong Nebriha, lagi ko napapanood yung video ni Gadget Addict. Kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, laging dumadaan yung mga suggested video, okay, ni Gadget Addict sa feed ko. And napapanood ko yung mga hinuhuling motor na dumadaan sa bus lane, yung mga kinokontrol nila, yung mga kotse rin na dumadaan sa bus lane, o kaya mga cleaning operation nila sa mga kalsada. Yan, lagi nandiyan si Colonel Nebriha ng MMDA. Na siya yung nakikipagsagutan, yung talagang hindi na kaya ng mga tauhan yan makipagsagutan. Siya na yung haharap. Siya na yung sasagot sa mga, ipagtatanggol niya na yung mga tauhan niya. Dahil alam nila nasa tama sila. So, pakinggan natin tong si GMA. Bong Revilla, kaugnay ng isang convoy na dumaan sa EDSA busway. Itinanggi ng senador ang alegasyon dahil nasa Cavite raw siya at wala sa EDSA na mangyari ang umano'y paninita. Nakatutok si naman. Narinig nyo? Ayun, sinita. Tapos, hindi naman daw din si Bong Nebriha, yung personally, nagpahinto doon sa dalawang convoy na sinasabing dumaan doon sa bus lane. Tinimbre lang sa kanya sa radyo, tapos tinanong niya kung sino nando doon. Sabi nung tauhan niya, si Bong Revilla nga daw, and kinonfirm naman daw ng mga tauhan niya. Okay? Sa Senado kanina. Pumutok kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA busway ang sasakyang lulandi umano sa Senador Revilla. Mali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA busway. Tapos yung ganyang VIP treatment, sasabihin pipili, i-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, that's my point. Di ba? Bakit mo binanggit yung pangalan sa media? Yun po. Wait lang. Ito naman yung side na hindi ko gusto sa ginawa ni Nebriha kasi Parang kakaiba eh. Ako rin, hindi ko nagustuhan yung ginawa ni Nebriha dito sa judgment call niya dun sa niradyo sa kanya. Kasi usually talaga, sinasabi rin ni Nebriha every time na pasensya na ho, yung mga driver na nagkakamali, yung mga motor, pasensya na po, hindi ba pwedeng konsiderasyon, yung parang first warning na muna, ganyan. Parang ganoon, yung ibang nagmamakaawa na nahuhuli, sasabihin ni Nebriha na kung ikaw bibigyan ng konsiderasyon, anong sasabihin ng iba? Hihingi na rin ng konsiderasyon, hindi walang epekto. Parang walang epekto yung paghuli namin. Pero usually ganun na matagal na yung matagal nang ganung patakaran ng mga driver ng mga driver hindi ng MMDA. Na kapag nahuli sila, sir, kasi nga lalo na ngayon dun sa video ni Gadget Addict. Naka-video sila kaya hindi sila pwedeng mangotong, okay? Ewan ko lang po ngayon talamak pa rin yung mga pangotong ng mga alam naman natin yun, dati. Ngayon siguro sa mga nandiyan ngayon sa MMDA, nakokontrol na nila kung sino yung at saka napaparusahan kung sino yung mga MMDA personnel sa kalsada ng mga nangungutong at nabibigyan ng parusa, di ba? Pero yung judgment call ni Colonel Nebriha na bigyan ng konsiderasyon at wag nang patawan ng fine yung convoy na yon na yung may plaka nga doon ng sa 18th Congress. Basta may plaka ng gobyerno, pinaalis na lang ng ganun-ganun lang. Kasi nga sabi ng tauhan niya na si Senator Bong Revilla. Ewan ko lang kung napansin niyo yung sinabing
Si Bong po, dalawang Bong sa Senado, di ba? Si Bongo. Baka mamaya sabihin, "Oy, ano po, si Bong." Pero syempre, nandoon yung media eh. Tapos nabanggit yata niya na Bong Revilla. Kaya natukoy si Bong Revilla. Pero kung sinabi lang ni Nebria, Bong, sinong Bong? Bong. Pwede si Bongo. Di ba? Dalawa silang senador na pangalan ng Bong eh. Tatlo na sila Royal Rumble dyan sa Senado. Sinong Bong ang gusto mong tukuyin? Kaso mukhang natukoy si Bong Revilla. Dalawa na lang sila. Tapos yung napanood ko rin yung isang video ni Attorney Claire tungkol dito sa issue na to. Yung alam mo yung pagkanapan, yung mga nagko-cross-examine na na mga lawyer sa korte. May imagine mo yung mga gusto niyang tanungin pagka nasa korte sila. Yung i-cross-examine niya si Bong Nebrija. Kaya napaumanin kay Senator Bong Revilla. Kumbaga parang bakit ka humihingi ng paumanhin kay Senator Bong Revilla nang wala pa kayong nagagawang investigasyon? Kasi kung kinonfirm nga ng mga tauhan mo na si Bong Revilla yun eh. 'Di ba? Tapos hindi na nila nilabas yung pangalan ng mga tauhan nila ng MMDA kung sino man yung nagsabi yung tumawag kay Nebrija. Tama nga naman si Bong Revilla na hearsay na chismis na lang yung natanggap ni Nebrija. Kaya kailangan nilabas nila yung tauhan nila na naghumuli at saka nagsabi kung sino yung nandoon, yung nagsabi na si Bong Revilla yun. Dyan pa lang wala pang investigasyon na nangyayari. Sinuspend mo na si Colonel Nebrija, nagpataw ka kagad. Tapos sorry ka kagad kay Bong Revilla dahil senador siya. Natakot kayo kagad, di ba? Pakinggan natin. Kaya nga po kami nandito para kasama po ako na mag-i-issue ng public apology sa inyo. I will clear. Nabanggit din dito ni Attorney Claire Castro na meron din parang pamangkin o basta parang connected na kapamilya ni Bong Revilla na nasa 17th Congress. Baka nga sila yun, di ba? Tapos ginamit lang, Revilla din. Yung nasa congressman siguro yun. Pagiging parusa kay Colonel Nebrija. Pero hindi na pinag-iisipan kung anong pwedeng iparusa sa may-ari ng mga sasakyan na di umano nagpanggap na ang may-ari nito ay miyembro ng Kongreso. Oo, yung may balita na rin na lumabas na yung dalawang nagpanggap na tinikitan lang nila ng 5,000 tapos wala na silang final na ikunin yung lisensya, yung mga ganun ba, yung mga dapat na lang dahil may nasiraan ng yung mga tao dito o si Bong Revilla man o si Nebrija, 'di ba? Yun lang ba? Ganun lang ba yung kayang gawin ng MMDA? Hindi ba nila kayang kasuhan yung mga ganung tao o tanggalin yung mga lisensya ng mga driver na yun? 'Di ba? Yung sinasabi nga nila dun sa mismong radio program ni Attorney Claire na hindi kaya para lang matapos na ginawa na lang nila ng fall guy para matapos na yung investigasyon. Ewan ko lang parang ang bibilis ng mga makapag-solve ng mga kaso. Maglalabas na lang sila ng fall guy para matapos na o para umusad yung yung mga kaso, 'di ba? Ganun na ba sa Pilipinas ngayon? Ewan ko. So, yun. Hanggang dito na lamang po. And please, paki-follow po ako sa Facebook page and paki-subscribe ako sa YouTube channel ko. Ayan, paki-subscribe na rin kayo dito sa channel ni Miss Attorney Claire. And marami kayong matututunan. Hindi lang sa batas, kundi sa rin, critical thinking. Parang may imagine nyo yung mga pagka nagtatanong si Attorney Claire. Kunyari, may tatanong siya kay Tulfo, may tatanong siya kay MMDA, para kayong nakikinig ng na nasa korte kayo, mapapatanong din kayo, mahahasa yung critical thinking nyo. Okay? Subscribe na kayo dyan. Ayan, nakasubscribe na ako. Okay? And maraming salamat po sa mga nanood at tumutok dito sa walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. Okay? And hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.